naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation, noon hanggang ngayon, 73 taon sa dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Martes, ngayon ay March 31 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katodo balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susan Yadaw. At sa technical kasama natin Kaaron Randy Castelo. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Holy Week Exodus, umpisa na. Todo Balita. Taas presyo sa diesel, larga ulit. Todo Balita. Mga emergency rooms bukas 24/7 ngayong Semana Santa ayon sa DOH. Todo Balita. Sa balitang lokal, ilang aktibidad ng Pistay Diet 2026 kanselado bunsod ng nararanasang krisis sa enerhiya. Todo Balita. Sa bayan ng Bayambang, naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan para sa mga potential new 4-piece beneficiaries. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Elasto Painters kakapit sa tuktok. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lunes Santo pa lang ay naobserbahan na ang pagdagsa ng mga pasaherong nagsisiuwian sa kanilang mga lalawigan sa mga pantalan, paliparan at sa mga terminal ng bus sa bansa. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis at pasahe. Ayon sa Philippine Coast Guard, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ng Lunes, ay mahigit na sa 98,000 na pasahero ang naitala nila sa mga pantalan sa buong bansa. Sa naturang bilang 53,139 ang outbound passengers at 45,129 naman ang inbound passengers. Tiniyak ng ahensya na ang kanilang 16 na PCG districts o Philippine Coast Guard districts ay nakapag-inspeksyon na ng 502 na barko at 786 na motorbangkas na bibiyahe ngayong Semana Santa. Sa Ninoy Aquino International Airport naman sa Pasay City, dagsana rin ang mga pasahero sa mga lobby ng mga terminal nito. Ganito rin naman ang lagay ng mga bus o mga bus terminal sa Cubao, Quezon City, kung saan pahirapan sa pagkuha ng tiket ang mga pasahero upang makauwi sa kanilang mga lalawigan.
Nag-anunsyo na ng taas presyo sa diesel ang ilang kumpanya ng langis para ngayong araw ng Martes, March 31. Sa abiso ng Petrongas, nasa 12 pesos point 50 pesos kada litro ang itataas ng presyo ng kanilang diesel ngayong araw habang 2 pesos and 50 centavos naman sa gasoline. Ayon naman sa Sea Oil Philippines, tataas din ng 12.50 pesos kada litro ang presyo ng kanilang diesel habang wala namang paggalaw sa gasolina. Ayon naman sa Sea Oil Philippines Corporation, tataas ng 12 pesos and 50 centavos kada litro ang presyo ng kanilang diesel, walang paggalaw sa gasolina. Nasa 2 pesos naman ang magiging taas presyo kada litro ng kanilang kerosene. Sa anunsyo ng Unioil Petroleum Philippines Corporation, 12 pesos and 50 centavos kada litro ang itataas ng kanilang diesel habang 2 pesos and 50 centavos para naman sa kanilang gasolina. Libre ang toll fee sa buong buwan ng Abril sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Segment 3B sa Parañaque City. Ito ay inanonsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos buksan nitong Lunes ang segment ng Cavitex upang mabawasan ang pasanin ng mga motorista lalo na ngayong mataas ang presyo ng langis. Personal na binisita ng Pangulo ang pagbubukas ng bagong segment na aniya ay malaking kabawasan sa oras ng biyahe mula 1.5 oras na magiging 15 minutos na lamang mula sa Taguig City patungong Parañaque City. Ang bagong bukas na Cavitex segment ay pakikinabangan ng 36,000 na mga motorista at commuter na may rutang Taguig papuntang Parañaque. Mananatiling bukas 24/7 ang mga emergency rooms sa mga pagamutan ngayong Semana Santa upang mas mabilis na marespondihan ang mga maitatalang road crash incidents. Ito ang tiniyak ng Department of Health kahapon, kasunod na rin ng inaasahang pagdagsa ng mga taong bibiyahe sa mga lansangan upang magsiuwian sa mga lalawigan upang doon gunitain ang Semana Santa. Ayon sa Department of Health, nananatiling alerto ang lahat ng DOH hospitals ngayong Semana Santa upang kaagad na rumisponde sa mga naturang road accidents. Batay sa datos ng Online National Electronic Injury Surveillance System ng DOH, 437 na kaso ng road crash injuries ang naitala noong taong 2025 sa panahon ng Semana Santa. Ayon sa DOH, mas mababa ito ng 31% kumpara sa naitalang 631 na kaso noong taong 2024. Iniutos ni Speaker Faustino D. III ang pagsasagawa ng mga joint committee hearing kahit nakabreak ang session upang makabuo at makapagpasa ng isang komprehensibong panukala na makatutulong upang mabawasan ang epekto ng Middle East crisis sa bansa. Ang mga inatasan na magsagawa ng pagdinig ay ang House Committee on Energy na pinamumunan ng Representative Jose Alvarez, Agriculture, Aquaculture and Fisheries, Foreign Affairs, Ways and Means, Labor and Employment, Transportation, Information and Communications Technology, Economic Affairs, at Social Services. Sinabi ni Dina ang patatawag na pagdinig ay upang makatuwang ng Kongreso ang ehekutibo sa paghahanap ng solusyon at hindi upang naghanap ng masisisi. Inalerto ng DILG ang Philippine National Police Bureau of Fire Protection at lahat ng lokal na pamahalaan na gawing ligtas, maayos at tahimik ang paggunita ng mamamayan sa panahon ng Semana Santa ngayong taong 2026. Sa ipinalabas na Memorandum Order, inatasan din ng DILG ang mga local chief executives na makipag-ugnayan sa kanilang local peace and order councils at relevant teams para matiyak na ligtas at magkaroon ng reliable public transportation, emergency medical services at iba pang essential support systems at magpakalat ng law at traffic enforcers, barangay peacekeeping action teams, public safety forces, medical personnel at iba pang force multipliers sa mga hotspots at high traffic areas. Habang ang Uplan Semana Santa at Lakbay Alalay ay ipinatutupad, ang PNP ay naka-heightened alert at nag-deploy ng higit 60,000 na personnel nationwide kasama na ang halos 40,000 na uniformed police officers at halos 30,000 na support at force multipliers.
Nagbabala ang Department of Transportation sa mga bus operator na maaaring tanggalin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang prangkisa kung sinisigil nila mapasahero ng dagdag pasahe. Matatandang inaprubahan ng LTFRB ang dagdag pasahe sa mapampublikong sasakyan, pero pinigil naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang implementasyon nito, bagkus sa inilargang pagbibigay ng 5,000 ayuda sa mga driver at 10,000 sa mga bus operator. Lumabas sa ulat na 8 kumpanya ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang nagpatupad ng dagdag pasahe kahit suspendido o sinuspindi na ng Pangulo. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, maaaring maisyuhan ng show cause order ang mga bus operator na nagtaas ng pamasahe kahit walang pahintulot kung saan maaaring masuspindi ang kanilang lisensya o kaya bawiin ang prangkisa. Umarangkada na ang pagpapatupad ng Land Transportation Office o LTO ng kanilang Upland Biyaheng Ayos ngayong mahal na araw at summer break na magtatagal hanggang April 6. Mula pa noong March 23, nagsimula na ang mga paunang hakbang ng LTO para tiyakin na ligtas at maayos ang pagbiyahe ng lahat ng publiko sa kanilang destinasyon. Partikular na binabantayan sa Upland Biyaheng Ayos program ang paghuli sa mga kolorom na sasakyan, pagsusuri sa kaligtasan ng mga pampublikong sasakyan, random drug test ng mga driver at pagpapatupad ng mga batas tulad ng paggamit ng seatbelt, pagbabawal sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, overloading at mga batas para sa kaligtasan ng mga bata sa mga sasakyan. Tiniyak ng KitKat na hindi nakaka-apekto sa kanilang supply ang ninakaw na 12 tonelada ng chocolate bars habang nasa transit mula sa Central Italy patungong Poland. Sa isang pahayag, kinimpirma ng KitKat ang nasabing insidente at nakikipagtulungan na sa lokal na otoridad at supply chain partner para sa investigasyon. The good news, there are no concerns for consumer safety and supply is not affected, pahayag nito. Una na sinabi ng KitKat na maaaring matunton ang mga nawawalan tsokolate sa pamamagitan ng kanilang unique batch code. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Balita mula sa Kapitolyo, kinansila ang ilang aktibidad ng Pistay Diet 2026 sa Pangasinan kasunod ng nararanasang krisis sa enerhiya at alinsunod sa direktiba ng DILG hinggil sa energy conservation. Kabilang sa mga hindi matutuloy ngayong taon ang Wave Pangasinan Dance Challenge na isa sa mga inaabangang tampok ng selebrasyon. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, ito ay bilang pagtalima sa panawagan ng DILG na pansamantalang iwasan ang mga magagarbong pagdiriwang na nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya. Sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, sinabi ng lokal na pamahalaan na ang hakbang ay tugon sa nararanasang krisis sa enerhiya na dulot ng umiiral na tensyon at kaguluhan sa Middle East. Nauna nang naglabas ng pahayag si Governor Gico at Pistay Diet at First Spouses League Chairperson Maan Gico na gagawing mas simple, payak at makabuluhan ang pagdiriwang ngayong taon upang makatipid ng enerhiya. Habang pinagdiriwang ng mga pamilya ang Semana Santa sa pamamagitan ng paglalakbay at mga tradisyong panrelihiyon, pinaalalahanan ng otoridad ang publiko na maiwasan na masunog sa tirahan, isang panganib na madalas hindi napapansin sa panahon ito. Binigyan din ni Chief Inspector June Iland Manawan ang City Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Dagupan na dapat gawin araw-araw ang kaligtasan sa sunog. Mula January 1 hanggang March 25, 2026, nakapagtala ang BFP Dagupan ng 11 insidente ng sunog, mas mataas kaysa sa 6 na kaso na naiulat sa parehong panahon noong 2025. Aniya sa mga insidente ngayong taon, 8 ay structural fires, 1 ay non-structural at 2 ay vehicular fires. Idinagdag ni Wanawan na habang ang matinding init ay nakakatulong sa sunog, ang kapabayaan ay nananatiling pangunahing dahilan. Hindi kahit niya maresidente na maging maingat sa mga aktibidad na nakasindi ang kandila, electrical setup at pagluluto dahil mas mataas ang panganib nito sa panahon ng bakasyon. Kaugnay sa kanselasyon ng mga aktibidad sa Pistay Diet, ang Limgas na Pangasinan 2026 ay itutuloy ngunit isasagawa sa pinakasimpleng paraan bilang bahagi ng pagtitipid sa konsumo ng kuryente. Kaugnay nito, inihayag ni Governor Ramon Gico III ang plano ng lalawigan na palakasin ang paggamit ng mga electric vehicle o kaya mga e-vehicles kabilang ang pagtatayo ng mga electric vehicle charging stations. Dagdag pa rito, isinusulong din ang pagbuo ng electric vehicle bus rapid
transit system para sa publiko na inaasahang magsisilbing alternatibong transportasyon na gumagamit ng kuryente sa halip na langis. Ayon sa gobernador, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng pangmatagalang solusyon sa patuloy na paglala ng krisis sa langis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Nagtipon-tipon ang mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Dagupan City National High School para sa usapang ligtas na pamumuhunan at pagninegosyo o Barangay Forum sa pangunguna ng Philippine Information Agency Pangasinan na pinalakas ang pagsisikap na labanan ng tumataas na kaso ng investment scam at financial fraud sa mga komunidad. Ang makalahok ay nakakuha ng mahalagang insight mula sa isang serye ng mga lecture na inihatid ng kasosyong ahensya. Ang Pag-ibig Fund Dagupan Branch Head, Corina Joyce Calagin, tilalagay ang Pag-ibig BFF Loan Program. Samantala, sinabi ni Attorney Haley Oliver Labayo, ang Officer in Charge ng Securities and Exchange Commission Lawag Extension Office, ay nagbigay ng lectures sa safe and legitimate investment. Sa pagkumpleto ng lecture series, naglahad ng opportunities and support for small entrepreneurs and ang Department of Trade and Industry Pangasinan Negosyo Center Trade and Industry Development Specialist Stephanie Joy De Vera. Ang bawat sesyon ay sinundan ng isang bukas na forum na nagpapahintulot sa makalahok ng direktang makipag-ugnayan sa matagapagsalita, linawin ng mga lalahanin at humingi ng praktikal na patnubay. Ibinalita ni Mayor Chris Everett Lainez ng Bayan ng Umingan na merong libreng sakay na handog naman ng lokal na pamahalaan. Ito ay sa pakikipagtulungan ng New Umingan Transport Cooperative. Handog ng lokal na pamahalaan ng Umingan ang libreng sakay para sa mga kababayang uuwi o di naman kaya bibiyahe ngayong Semana Santa. Ang rota ng libreng sakay ay SM Rosales Transport Terminal hanggang Umingan at Umingan Municipal Hall pabalik naman sa SM Rosales Transport Terminal. Sa pagdiriwang ng Women and Disability Day, alinsunod sa Proclamation No. 744, Series of 2004 at UCRPD Article 6, buong pugay na kinikilala ng lalawigan ng Pangasinan ng lakas, kakayahan at malagang papel ng mga kababaihang may kapansanan sa lipunan. Kinikilala ng UNCRPD Article 6 ang kababaihang may kapansanan bilang higit na vulnerable sa diskriminasyon at binibigyan diin ang pangangailangan ng mahakbang upang matiyak ang kanilang buong pag-unlad, pagsulong at kapangyarihan, kabilang kanilang karapatan na mag-organisa, makilahok at marinig sa mga usaping may kinalaman sa kanilang kapansanan. Alinsunod sa mandato na itinataguyod ang pantay na karapatan, inklusibong kaunlaran at serbisyo may malasakit, patuloy ang lalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III sa pagsusulong ng mga programa at serbisyo na nagbibigay ng pantay na oportunidad, proteksyon at inklusibong serbisyo para sa lahat. Ipinagbigay alam naman ng lokal na pamahalaan ng Bayambang na magkakaroon ng community assembly para sa mga potensyal na bagong beneficiaries ng Pantawing Pamilyang Pilipino Program o 4P sa darating na April 13 at 14. Ito ay gaganapin sa Pavilion 1 ng St. Vincent Ferrer Prayer Park sa Barangay Bani. Ang nasabing aktibidad, layunin nito na tiyakin ang maayos na validation at registration ng mga kwalipikadong kabahayan. Kaugnay nito ang opisyal na listahan ng 226 na potensyal na benepisyaryo ay nakapaskil na para maaring tignan ng publiko. Ito ay nakapaskil sa Sangguniang Bayan Bulletin Board, Municipal Social Welfare and Development Office Bulletin Board, RH1 Public Employment Services Office, Bulletin Board sa Annex Building, Bulletin Board at sa mga barangay hall, Bulletin Boards na merong potential beneficiaries. Ipinagmamalaki ng pamanalunsod ng ang Young Tennis Ace Jairus o si Young Tennis Ace Jairus Peralta na nag-uwi ng 2 gintong medalya para sa lungsod. Nasungkit ni Jairus ang kampyonato sa 14 under boys singles at ang 14 under boys doubles kasama si Juan Torrente sa katatapos lamang na Palawan Pawn Shop National Tennis Championship na ginanap sa Olongapo City. Magandang panalo to para kay Jairus na nag-champion din sa Sophia Alexa Morales National Juniors Championship sa Pampanga nitong January at puspusan na ang ginagawang pag-ensayo para sa nalalapit na 2026 Region 1 Athletic Association sa Canton City. Patuloy ka magpursigi at mag-inspirasyon sa iyong kapwa-atletang Alaminan. Congratulations, pahayag ng City Government ng Alaminos.
Bako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Ang ika-4 na sunod na arangkada para patuloy na masolo ang liderato ang pakay ng Rain or Shine sa pagsasagupa sa Blackwater sa Season 50 PBA Commissioners Cup. Lalabanan ng Elastro Painters ang bossing mamaya alas 5:15 ng hapon. Kasunod ang pagkikita ng San Miguel Beermen at guest team ng Macau Black Knights alas 7:30 ng gabi sa Ninoy Aquino Stadium. Samantala, bumagsak sa number 45 si Alex Ayala sa official rankings na inilabas ng Women's Tennis Association kahapon. Malayo ito mula sa kanyang career high na number 29 na nakamit nito 2 linggo na ang nakakalipas. Pangunahing dahilan sa pagbabal sa pwesto ni Ayala ang expiration ng mga puntos na nakuha nito noong nakaraang taon sa Miami Open kung saan umabot ito sa semifinals. Kaya naman nabawasan ito ng 390 points sa kanyang total points. Sumayon kabuhan nating newscast sa ating Todo Balita at Komentaryo. Ang inyong po kapag balita ko po si Susan Valdez Yadaw. Ako naman si Liway Manantani Paragire. Ang oras, alas 5:27 ng umaga. Uy suki, manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meets si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis yasa saliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo, gawa yun nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Mula sa pamahalaang panlungsod ng San Carlos, Pangasinan, abangan dito sa DWIC 89.3 FM Dagupan ang mga balita, kaganapan sa lungsod. Ibabahagi rin ang mga events kaugnay sa Mango Bamboo Festival na gaganapin sa buwan ng Abril. San Carlos, maayos. Liway Manantan At Susan Yadaw. sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:30 ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita sa huling araw ng buwan ng Marso. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. At Susan Valdez Yadaw, napatingin pa ako sa sa kalendaryo. Oo, ngayon ay March 31, may pasok pa rin. At saka huling araw. Huling araw ng buwan ng Marso pero nasa linggo na tayo ng Semana Santa. Oo. Ngayon, actually tawag ngayong araw na to, Martes Santo. Or Holy Tuesday. Kaya kinakailangan bait-baitan muna. Ganun yung bait-baitan. Pero syempre, gaya ng balita kanina, talaga ang mga tao dagsana sa mga terminal para naman sa kanilang schedule na pag-uwi sa kanilang mga lalawigan dahil mahaba nga ang bakasyon
the Holy Week syempre hanggang Sunday, pero walang dahilan para umabsent sa Lunes dahil yung Lunes ay April 1, 2, 3, 4, 5, 6. April 6 Unlike before na kapag Holy Week, pahapyawan ng Holy Week yung April 1, ay sasabihin, kasama na April 2. Kaso mahaba yung So, ingat-ingat lang po palagi. Pero malalaman natin later sa mga susunod na araw kung kumusta naman yung dami ng mga taong uwian pa rin kahit mataas na yung presyo ng gasolina na tataas na naman ngayon sa ilang mga Oo nga. companies. Sinilip ko yung kanina, naka-off pa, patay pa. Sinilip ko rin yung sa Shell. Sa Petro naman, ilang araw na yun na merong banderitas na nasa ibig sabihin walang sarado. Pero ang Shell bukas na. Ang basis ko kasi nasa taas saka sa baba, yung sa taas diesel, yung sa baba gas. Ewan ko kung pareho rin sa diesel, 122 saka 123. Hindi ko alam kung alin ang diesel doon, alin ang gas. Kaya lang ang balita nga, 2 piso lang itataas ng ng gas. Pero yung binasa ko kanina, ito naman yung mga small time company, yung maliliit na companies. Si Centrum considered maliit. Malaki na siya, sobra na yung niya. Hindi, malaki lang siya yung wala siya sa top 3. Kaya nga, malaki lang yung niya rito sa Pangasinan, pero considered pa rin siyang maliit. Kasi wala siyang sariling depo. At saka, yun, siguro yung mga nakaraan, hindi sila nakisabay o nakasabay sa pagtaas. Kasi yung binasa ko kanina, ang taas. Pero, yun nga, hanggang sa ngayon kasi, wala pang kalinawan kung huhupa na ba yung digmaan sa Middle East. Pero kahapon, sa pagpupulong, pinulong ni Mayor Julia Resuello ang mga department heads. Ito naman yung naka-schedule talaga para final pag-usapan kung anong gagawin sa mga aktibidad sa Pistay Diet, sa Mango Bamboo Festival at sa kanilang fiesta, at pinal na kanilang pinagdesisyonan kahapon na 3 lang yung itutuloy nilang mga activities. Ito yung mass wedding at saka yung search for Miss San Carlos at saka yung kanilang coronation night. Yung coronation night, pinagsama-sama na nila lahat. Pati yung NGO, educators, lahat ng pati yung barangay. Pero sa barangay, ang imbitado lang ay yung sa Liga ng mga Barangay. Kasi nga pinagsama-sama na lahat, baka hindi na sila kakasya dun sa venue. At saka yung mass wedding, hindi mo pwedeng cancel yun. sabi nga, hindi pwedeng cancel yung mass wedding. At saka yung sa coronation night, yung coronation ay gagawin sa unang bahagi ng kanilang programa para dire-diretso ng sayawan, sabi ni Mayor. Which is tama rin. Kasi di ba ang napapansin natin, pag coronation night at ihinuli yung crowning, halos wala ng audience. Yung mga pamilya na lang at supporters ang naiiwan. So ngayon, mauna ang coronation. Para mahaba yung kanilang Oo nga, bakit ba bonding. bakit ba pinatatagal nila yung coronation? Kawawa naman si Beautiful. Oo. Siguro para mas tumagal yung kanya exposure. Kaso expose nga siya, wala namang kukonti yung audience. Base naman sa mga napanood namin nung mga nakaraan. So yun po, sa 3 lang na events, medyo mahaba yung kanilang talakayan kahapon kasi ang pinag-usapan nga, paano yung mga na-i-advance na? Kasi syempre yung mga yon hindi naman na, yung iba titignan nila yung kontrata. At saka kung pwede pang pakiusapan yung mga yung mga supplier. Pero yung iba kasi pag ganyan, nakabili na rin sila nang gagamitin nila. Pero yan yung mga circumstances na hindi nga maiwasan. Pero tama rin yung ginawa nila na pinagsama-sama, at least mas masaya. Kumbaga parang grand night. Oo. Parang grand San Carlosian. Tama tawag sa kanya? San Carlenians. Ay, San Carlenians. Tatanggal si San Carlos. San Carlenians night. Yan, nandiyan na sila lahat. Para naman masaya. So, kailan yung kanilang San Carlenians night? As to the dates, yun ang malalaman natin later. Ayan. So, pero siyempre naman, yung wedding, tuloy na tuloy yan. Ay, talaga. At saka yung date niya, yun na yun.
Sabi nga ni Mayor, hindi natin pwedeng i-cancel yan. Naka-ready na yung mga yan. Actually, yung mga yan, talagang tuloy yan, with or without festivals, Oo. isinasabay na lang nila, lahat ng mga LGUs, isinasabay na lang yung mga activities ng iba't ibang mga departamento para nibaga mo yan, yung dakos activities na yan, na festivals. Pero, actually, matutuloy yun, o nakaschedule na yung mga yon with or without mga festivities. Kasi kailangan talaga magpakasal. Kailangan mahintayin pa nila yung susunod na bamboo. Mango Bamboo Festival. Pero ang maraming mangga ngayon dahil harvest season at saka sabi ni Ma'am Arlene ng Cooperatives Office, paano yung livelihood project ng isang kooperatiba na nagpapatuyo sila ng mangga, dried mango, naka-ready na. O di tuloy, para ipamigay natin. O kaya yung iba ibenta. Doon sa mga events na matutuloy. Para maipakita rin na meron pang ibang alternatibong pwedeng gawin sa mangga. Hindi lang yung kakaining hilaw, na merong sarap nun yung merong bagoong na may sili o kaya aramang, o kaya yung ginagawa ng Cebu na dried mango. Ito naman literal na, hindi siya prinoseso gamit ang makina. Under the sun. Ito, sa San Carlos, under the sun. I think under the sun. Pero ang pinagawa, yung isang grupo na pinagawa ay mga OJT. Para may matutunan bukod sa trabaho nila sa opisina, kung saan sila OJT, on the job training, na meron silang sweldo. Pagkatapos ng kanilang pag OJT, meron silang alam na livelihood. Ayan, naalala ko si Marge Celeste kapag ganito panahon ng mga mangga, pre-preserve naman niya. Nakalagay sa bote, yung hindi bote, plastic bottle yon. Nilalagay niya sa freezer. Marami, kaya para tuwing may darating, yun naman yung kanyang pang token. Pero ang sarap nung ginagawa ni True. Ate Marge. Special. Oo. Special yung kanyang paggawa, hindi siya basta-basta. Trinay ko minsan, base doon sa instruction na ibinigay niya. Iba? Di siya masarap. May sikreto yung mga yan eh. Pero kay Ate Margie Celeste, ang sarap-sarap. Naalala ko si Yoli, pag sinusunod ko naman yung, sabi niya, sinisunod ko naman yung nakalagay sa yung mga instruction. Bakit pag hindi masarap? May mga ganun eh. Meron talaga mga pinagpala talaga na perfect silang gumawa, iba yung paggawa nila. Yun yata sinasabi nila may halong pagmamahal. Correct. At iba yung dedikasyon na ibinigay sa paggawa. Saka siguro yung proseso nga, di ba sabi ko sa iyo parang yung yung paggawa ng dishwashing liquid. Madali lang yung pag-haluhaluin mo lang pan mo. Hindi pala. Hindi pag-haluin mo nga pero may step by step. May step by step kasi yung ginawa nga namin sa tagal ng ikot-ikot talagang kailangan daw isang ganun lang. So hindi mo pwedeng palitan yung Naululara may pero liquid. Wala pa rin, hindi pa rin bumubula. Merong merong isang nakakaalam, mali po yung Yung procedure. Dapat na una si ganito, hindi ko rin naman alam. At saka malalaman din, kumusta na kayang presyo ng ng karne, ng manok? Tumaas kaya? Pareho pa rin. Pero kahapon, sinuwerte ako, nakabili ako ng isang planggana. Kasi bumili ako sa mga sa mga nag-wholesale. Tsaka nakikiganon. Kasi kailangan itong mga nagtitinda yung mga namimili. Basta nakatanghod lang sila doon. Doon sa may sa wet market. Sa wet market. Nakabili ako ng isang planggana ng sari-sari. Maraming bangus. Bangus na hindi naman siya maliliit. Okay lang. Katamtaman lang. 130 per kilo. Pero mura pa rin. Oo, sabay. Ako yung isang planggana, 330. Samantalang bumili ako ng bangus, 3 piraso, 350. Kasi 200 ang kilo. Tumaas ng konti. Hindi yung halos pareho lang. Yung bangus kasi na, alam mo na, pag sinabi ng dagupang bangus, yung medyo mahal siya. Yan ang tinatawag na premium. 200 siya. Pero yung mas mura, mga 180. Mahal pa din. Pero hindi na siya bumaba sa sa 120 ang pero tuwa talaga ako para ako nanalo ng loto. Talagang bigat talaga. Kailan kayo magluluto? Ay, sinimulan na ni Kagawad. Alam mo naman yung pag magluto parang galit. Yung gusto niya maubos agad.
Nagsasabay-sabay. Meron siyang pangat, meron siyang prito. Sarap yun. Meron Ang siyang- gusto ko pag ganyan, pangat. Tapos, siya lang naman ang kumakain. Dami niya niluluto. O di pwede namang maglagay sa kagaya ng Hindi marami siyang kasosyo. take out, tapos pwede naman pick upin, ganun. Hindi marami siyang kasosyo. Sina Muning, sina Puting. si Kara iluluumon ito. Ayan, inaasahan po na ang mabenta ngayon, lalo na para sa mga Katoliko, ay itong mga isda at saka gulay. Yan, tsaka talaba. Yan, talaba yung nahanap ko, wala pa kahapon. Tahong, meron dyan sa meron na dyan, pero galing ng Bataan. 50 hanggang 60 ang kilo. Yan, pero maliliit. Maliliit sila pero matataba daw. Maganda. Ang pingka, tumatakbo sa 200 to 250. Ang tilapia, may 100. Mulmol. Hindi tunay na tilapia, kaya lang hindi ka mag-aano. Dito kasi sa dito Ano sa yung hindi mag-aano? hindi ka maglilinis. Ay no, ikaw maglilinis. Ah. Kasi dito sa Malimgas, ang tilapia diyan mabot na ng 160, 180. Tumas na rin eh. Kaya lang lilinisan na nila. Pero doon sa doon sa wet market doon, may 100, may 110, malalaki na at nilalagay nila sa sa merong para may tubig. Kasi daw ang tao, gusto nila yung nakikita nilang lumulundag-lundag na gano'n, yung tilapia. Yan ang tunay na fresh. Kasi pag fresh, ay kaaangkat lang sa tubig. Pag patay na, ang dalaga ba, katun yun, talagang minimintin talaga nila. Meron talagang, mas kahit na buntot na lang yung gumaganon. At least buhay pa siya. Meron siyang proof of life. Kasi sabi nila, yung bangus naman, patay naman. Kaya gagabay dapat sa tilapia, labay na talagang amekin, unlulukso. Alala ko lang yung pinuntahan nating palengke. Balanga ba yun sa Bataan? Na napakalinis po ng kanilang public market. Yung kanilang wet market, dun sa mga buhay na isda, dun mismo sa table nila, parang meron siyang mini aquarium. Andun mismo sa table at hindi kumakalat yung tubig. Tapos yung taas ng lagayan nila, katamtaman lang na hindi katamtaman lang na lunod yung isdang buhay. Pero hindi basa yung kanilang flooring. Katamtaman na lunod yung isdang buhay. Oo. Hindi siya nakalubog. Medyo makikita mo yung niya, yung gills, yung fin niya. Kasi gumagano siya. Gumagalaw pa rin siya. Pero yun po, mga isda na buhay at saka patay pero fresh. At saka yung mga dried fish yan, yung mga ngayon. Ang tilapia kasi kung minsan mas itinanggalan mo na ng gills, gumagalaw pa rin eh. Ang haba ng buhay. Kaya kaya mas gusto talaga nila yung nakikita mo pa rin. Pero iba yung ito na naman. Mas iba yung manok. Pinutulan mo ng ulo, tumatakbo pa rin. Tagal mamatay. Pero Meron nun. meron. Talaga? Yung buhay, tapos yung gagawin mo lang, tanggalan mo ng ulo, chop mo yung ulo, tatakbo yung manok. Tagal mamatay. Yung naman sa Cordillera, Killing Me Softly naman, para dun sa kanilang isang delicacy. Yung what? Hindi, yung manok, Killing Me Softly, pinikpikan. Ayan. Para Doon ang original ng pinikpikan. Cordillera sa mga Highlanders. Ang pikpikan noon tanay, hindi para slowly patayin yung manok, pero para yung dugo buo pa rin. Nasa laman. So, yun yung pinikpikan ay manok na tinola na hindi natanggalan ng dugo. Manok na may internal hemorrhage. Oo. Grabe. Pinahirapan. Kung yung isa hindi na pinahirapan, tinigpas yung ulo, takbo yung... Pero ang manok 200 ang kilo. Kaya nga kuminsan... Ano yun? Tumaas? Hindi, pareho pa din. Kaya nga kuminsan, mas gusto mo pa rin yung na lang, sa sobrang mahal ng isda, manok na lang. Kaya nga karamihan, manok na lang. Ang karne pareho pa rin, mga 350. Na sila dyan hindi na sila bumaba sa presyong ganyan. 350, 360, depende sa kung anong bibilin mo, yon. At saka, pinapaitan, 250 or 200. Depende rin sa kung anong klase. Sabi mo nga, meron yung pinagtastasan, kantura. Oo, yun yung ritaso. Mas mura. Yung mga ganon. Pero sa ngayon, ang puntahan muna sa mga isda, yan, bihira lang talaga yung magkakarni pa muna. Ayan. Pero marami pa rin kasi iba't iba pa rin naman kasi ang pananampalataya. Ang relihiyon sa pananampalataya. So meron yung wala naman sa Biblia yan.
So tuloy pa rin tuloy ang ligaya. Okay, oras na po natin alas 5:46 ng umaga. Kinansila ang ilang aktibidad ng Pistedaya 2026 sa Pangasinan kasunod ng nararanasang krisis sa enerhiya at alinsunod sa direktiba ng Department of Interior and Local Government o DILG hinggil sa energy conservation. Kabilang sa mga hindi matutuloy ngayong taon ang Wave Pangasinan Dance Challenge 2026 na isa sa mga inaabangang tampok ng selebrasyon. Ayon kay Governor Ramon Gico III, ito ay bilang pagtalima sa panawagan ng DILG na pansamantalang iwasan ang mga magagarbong pagdiriwang na nangangailangan ng malawakang paggamit ng enerhiya. Sinabi pa ni Governor Gico na ang lokal na pamahalaan o ito ang hakbang na lokal na pamahalaan at tugon sa nararanasang krisis sa enerhiya na dulot ng umiiral na tensyon at kaguluhan sa Middle East. Nauna na naglabas ng payag sina Governor Gico at Pistedaya at First Spouses League Chairperson Maan Gico na gagawing mas simple, payak at makabuluhan ang pagdiriwang ngayong taon upang makatipid sa enerhiya. Abangan ang susunod na balita mula sa pamahalang palalawigan ng Pangasinan. Susan Yadaw, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. PCSO, PCSO. Walang asapaw, ginhawa ay umapaw. Yeah. Magpahid na tayo ng Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Dahil walang asapaw, walang asapaw. Hey! Paulinimen, Paulinimen, Paulinimen. Sa bawat pahid ng paw. Oh, wow. Ika'y mapapaw. Sa paw. Mapapawaw. Sa paw. Dahil walang aw. Sa paw. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today.
Oy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Meron na lamang po tayong 9 na minuto bago mag alas 6 ng umaga dito sa Todo Balita. At yung paalala po ng Central Pangasinan Electric Cooperative sa lahat at lahat ng mga utility distribution companies, mga cooperatives at mga private companies, yung paalala nila yung pag-conserve ng energy, pagtipid at saka yung mga nakasaksak na hindi naman ginagamit. Sa gabi, yung mga ilaw na sobra-sobrang ang daming naka-switch on, bawasan para makabawas sa load. Kasabay na rin ito ng katulad ng pagtanggal ng ganyan, parang pag ano na rin, safety, para sa kaligtasan na rin sa sunog. So merong ano naman, advisory din, ang Bureau of Fire, kabilang sa mga pangunahing paalala, yung pag-unplug ng mga appliances, pag-off ng pangunahing supply ng kuryente, at pagtiyak na nakasara yung mga tangke ng liquefied petroleum gas bago umalis ng bahay. So, yung mga residenteng nagmamasid sa mga gawang pareliyon na kinasasangkutan ng mga kandila, pinapayuhan din na huwag kailanman iwanan naman ito ng walang pag-alaga, kahit na sandali lang, at upang matiyak naman ito ay maayos na napatay pagkatapos gamitin. So, nirekomenda din ng otoridad na i-secure ang matahanan at ipaalam sa mga pinagkakatiwalang kapitbahay opisyal ng barangay ang pagliban ng isa para sa maagang pagtuklas ng emergency kung sakasakali. Yun. Ito may power interruption advisory ang Senpelco, nakatapos na siya. Bigla nakitapos na siya. Expired na. Expired na kasi 31 na yun. 29 dito. Tapos nalpasan yung mga naka-schedule. Ayan. Good morning sa lahat ng mga taga Senpelco at saka yung linemen na kahit Holy Week, kahit mga holiday, meron po silang mga team na naka-alerto. At saka good morning pala kay Mama Ta and Tropa, inagahan na ang pagbati. Mama Ta and Tropa, ayan yung naging viral, kung siraulo naman kasi to, yung driver na nagpagas siya ng full tank. As if full tank na puno yung tangke, hindi full tank na 1,000. Tapos tinakasan niya yung gasoline, hindi siya nagbayad. Ilang araw to, yung 5,000 yung pinagasolina niya ay binabawas, inaawas doon sa gasoline boy. Full tank and run. Full tank and run, tapos naging viral. Ilang araw na to, and finally sumuko siya. Sira ulo ka, alam mong magpa-full tank ka, hindi magbabayad. Sumuko siya kasi identified din siya. Ang ginawa ang lahat para matuntun saan dumaan yung sasakyan niya at kung sino siya. Ayan, nasa pulis na siya. Okay, balik sa pagbati. Mama Ta and Tropa, at saka si Polly, at saka sino kasama ni Polly? Kala ko may ibang batch. Dinalik ko kay Mama Tropa. Mama Tropa, magbabakasyon ka ba? Si Polly, si JR, at saka si Jerome. Ayan. At saka si Yaya. Yan. At saka siyempre si DCB yan. kay Achekora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. At saka si Nanay Dading. At saka si Kaaron Grace Matro. Ang tawag nila sa kanya, Hilda. Rafael Acosta Mangalya, good morning din. Si Melvin Pelinta, Roberto Nimer, Glory Sanchez Maramba, Nelda Peralta, Dameli Salbang, Oscar Dolormente, tsaka si
Sir Napoleon ko, at saka Ernesto Musada, Aurea, Ate Aurea, si Cecil Morante, at saka si Yayo Yoko Batutay. Kailan namin mamimit si Yayo Yoko at Batutay? Tsaka si Deli, hindi man si Cecilia Morante ang nais mamit eh. Yung si Yayo Yoko at si Batutay. Tsaka si Deli Norsa Garay. Yan, good morning. At saka, syempre, yung ating mga drivers. Kuya Benjitan. Kuya Benjitan, good morning. Yung mga drivers na araw-araw pilit kumakayod kahit ang bigat-bigat ng pasanin nila dahil napakataas ang presyo ng gasolina. Kahapon, syempre, nakipagkwentuhan ako sa driver ng jeep na sinakyan ko papuntang San Carlos. Umupo ako dun sa harap. So, magkano ang, sabi niya marami sa mga kasamahan ko yung hindi na bumibiyahe. Kasi naman, kung bibiyahe sila maghapon, ang per trip nasa 400 to 500 pesos gasolina. So kung 4 na beses silang bibiyahe, 2,000 na yon. Gasolina pa lang, wala pa yung kanilang, kung hindi nila sarili yung yung sasakyan, meron pang makakaltas doon. Meron ba kayong naiuwi? Meron naman, kaya lang karampot. Yung sa naman, sa yung isa na nakasakay, driver ng Solid North. Kahit sa Solid North daw, nagbawas ng biyahe. Kaya pasensya na lang po sa mga pasahero kung sa isang area nagbababad daw yung bus. Ibig sabihin, naka-standby siya ng matagal. Kasi nagbabaka sakalis madagdagan yung kanilang mga pasahero. Kailangan din puno. Kasi kung meron silang arawan, pero mas kumikita kasi sila doon sa commission kapag marami silang pasahero. Kaya talagang kapag katatakbo sila, susuyurin talaga nila. Kaya bagal na. Kung dati mabilis ang takbo ng masasakyan ng Solid North, bumabagal. Kung maalala mo, every ganito, pagka Semana Santa, mga bus stations, nagdadagdag sila ng mga bus. Para sa expected na pag-uwi ng maraming mga bisita at saka yung mga kababayan na uuwi para magbakasyon na rin dahil sa haba nga ng Semana Santa na bakasyon. Yan, hindi natin alam ang sitwasyon ngayon. Magdadagdag pa ba? Balik pa ba? O ano? Tapos sabi pa ng driver, sabi niya, noon ng mga nakaraan na kinakailangan ng mga libreng sakay, nagpapalibreng sakay ang LTFRB. Nako, siguro gagawin ulit ngayon. Pero hindi nababayaran ng mga nakaraan. Well, kasi nasa maleta. Yan yung ipapasok talaga sa isip ng mga tao yan kapag mayroong problema ang finances ng gobyerno, maleta ang maisip nila. Pero maganda itong di ba yung nakapanayam din natin, na interview natin, yung e-bike naman, yung gamit nila, yung mga tri-bike, laki na kinikita nila. Kasi nga yun, hindi sila nagagasolina. Ang provincial government, plano niya magtayo ng solar chargers. Dahil nga in-encourage niya yung mga electric vehicles. Sabi ni Governor, we will find a way to establish charging stations. Merong mga pinopost ngayon na malilit na sasakyan, parang toy car Pero good for e-car. E-car. Mas malaki siya sa e-bike. 150. Pero parang cute na. Cute, no? At least car yun. Kaya lang, yung mga yon sa ngayon, pwede pa. Pero hindi kasi license yung mga yun At saka, nakakatakot din siyang gamitin sa highway. O kaya madaanan siya ng bus. Baka gigewang-gewang na. Baka tumilapon. Okay lang gumewang. Kung tumilapon. Oo. Naging siya, flying saucer. Pang lang siya siguro, pang city or yung yung sa subdivision, yung sa barangay. Pupunta ka sa barangay, papunta dito sa bayan, pwede pa siguro. Kasi konti na rin naman. Hindi na gaano po yung traffic. Wala tayong gaanong nararanasang traffic sa ngayon dahil nga sa yung lahat na halos ayaw nang gumamit ng sasakyan. Kaya yung iba hindi na lang lalabas. O yung iba, tricycle ka kasi mahal pa rin mag-jeep na lang. Ayan. Anos. Super nagbilay. Okay. Mga kaibigan, bukas Wednesday, on air pa rin kami. Pero mula April 2 hanggang sa Saturday, off air po ang DWIC. Saturday lang. Saturday lang. Back na ng Sunday. Oo.
Ayan, mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Tabayanan po ninyo sa susunod agad. All in the morning, makasama po ninyo si Carol Oli Navarro, programang Todo Balita at Komentaryo. Kami po niyo nakasama sa technical side, si Randy Castelo. Ako po si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez Yadang. Magandang umaga po sa inyo lahat. IZFM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ.